Magandang umaga mga bata! Welcome sa ating aralin Week 5. Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa pangalang panlansa. Okay. Ayan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy at makikilala ninyo ang kailanan ng mga pangalang panlansa sa pamamagitan ng mga gawaing ihinanda para sa inyo. Okay, handa na ba kayo mga bata? Okay, para sa unang gawain, basahin ang kwento ng may pang-unawa. Okay, so babasahin ni teacher, makikinig kayong mabuti mga bata ha? Okay, panahon na naman ng anihan. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng anihan? Pag-harvest. Okay. Pupunta ang mag-anak ni na Jerome sa kanilang bukid upang mamitas ng mga gulay at prutas saka mag-picnic. Wow, ang sarap naman ang gagawin nila. Isinama ni Jerome ang kanyang dalawang malapit na kaibigan na sina Vincent at Mark upang makisaya sa kanilang picnic. Tuwang-tuwa naman ang dalawang kaibigan ni Jerome, lalo na nang makita nila ang kawan ng mga ibon sa himpapawid. Tignan nyo ang kawan ng mga ibon. Nakatutuwa silang pagmasdan habang sama-samang lumilipad, ang sabi ni Vincent. Tatawa-tawa lamang ang mag-anak ni na Jerome sapagkat sanay na silang makita ang ganitong tanawin. Nang makarating sila sa bukid, halos lumuwa ang mata ni Mark sa nakitang hitik na bunga ng saging. Wow! Bawat buwig ng saging ay hinog sa puno. Sabi naman ni Mark, aba, kumpul-kumpul din ang bunga ng dalang hita. Aniya pa. Okay. Pagpatuloy natin mga bata. Okay. Alam nyo ba na ang pangalang palansak ay tumutukoy sa grupo ng tao, hayop, lugar o bagay? O halimbawa nito, grupo, committee, hurado, orkestra, pangkat, umpukan, pamilya, kolonya, lipi, angkan, kumpanya, tropa, kongregasyon o tulad ng nasa larawan. Ayan. Ang tropa ng mga bata ay naglalaro sa parke. Tropa sila, ibig sabihin marami sila. Ayan. Okay. So, ito ang tinatawag nating pangalang palansak. Ayan. Okay. So, gawain sa pagkatuto bilang 2. Isusulat nyo sa kwaderno ang mga salitang may salungguhit at tukuyin kung ito ay grupo ng tao, hayop, lugar o bagay. Okay. Halimbawa, number 1, mag-anak ni na Jerome. Ayan. Isulat ninyo ang salitang may salungguhit at tukuyin kung ito ay grupo ng tao, hayop, lugar o bagay. Number 2, dalawang magkaibigan. Isulat nyo to, 2. 3, kawan ng mga ibon. 4, buwig ng saging. Kumpul-kumpul na prutas. Yan naman yung pang-5. Okay. O, tignan natin ang samang sagot. Sa number 1, ang tamang sagot ay tao. Mag-anak, di ba? Sa number 2, tao, dalawang magkaibigan. Sa number 3, kawan ng mga ibon, hayop. Sa number 4, buwig, bagay. Sa number 5, kumpul-kumpul ng mga prutas, bagay. Okay, sino ang nakakuha ng tamang sagot? Very good. Yan, gawain sa pagkatuto bilang 3. Okay, ganito naman ang gagawin. Tukuyin ang bilang ng mga salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Isulat sa kwaderno
Ang isa, isa kung isahan. Dalawa kung dalawahan. At tatlo naman kung maramihan. Okay, number 1. Pupunta ang magkapatid sa simbahan. Magkapatid. Isa, dalawa, o tatlo. Number 2. Nagdarasal ang mga tao na matigil na ang pandemyang nararanasan. Isa, dalawa, o tatlo. Number 3. Ang bata ay matyagang nagwawalis sa bakuran. Bata. 1, 2, 3. Number 4. Kambal ang naging anak ng aking ate. Kambal. At number 5. Ang mag-ama ay namimingwit sa ilog. Mag-ama. O sige nga, sagutan nga natin ha. Okay. Magkapatid. Ano to? Tumutukoy sa dalawa. Very good. Ang mga tao. Maramihan. Number 3. Bata. Ang bata. Isahan. Okay. Kambal? Siyempre, dalawahan. Ang mag-ama? Mag-ama? Dalawahan. Okay. Yan. O, gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin ang ginamit na palansak na pangalan sa loob ng pangungusap. Isulat ito sa inyong kwaderno. O halimbawa, number 1. Hinog na ang buwig ng saging ni Namang Kanor. Alin dyan ang pangalang palansak? Number 2. Nabulok na ang tumpok ng kamatis na tinda ni Aling Iska. Alin dyan ang palansak? Number 3. Nakakahanga ang hukbo ng mga sundalong nagbabantay para sa ating kaligtasan. Alin dyan ang pangalang palansak? Number 4, kayumanggi ang kulay ng lahi ng mga Pilipino. Alin ang palansak na pangalan? Number 5, kumpul-kumpul ang mga bunga ng ubas ni na Ate Adora. Alin dyan ang palansak na pangalan? Okay, sagutan natin. O, number 1, alin dyan? Number 1, buwig. Number 2, tumpok. Number 3, hukbo. Number 4, lahi. At number 5, kumpul-kumpol. Okay. Sino ang nakakuha ng mga tamang sagot? Very good. Ang gagaling naman. Sa ngayon naman, gawain sa pagkatuto bilang 5. Magtatanong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya tungkol sa kailanan ng pangalan at gawin ito sa chart. Okay? Gawan ito ng chart tulad nito. Isahan. Dalawahan, maramihan, palansa. Halimbawa, isahan, ang guro. Dalawahan, halimbawa, ang magkaibigan. Number 3, maramihan. Halimbawa, ang mga bata. Palansa. Halimbawa ay kumpol-kumpol na bulaklak. Ganon ha? Okay, very good. Dumako naman tayo sa isa pang aralin. Ngayon naman, malaki at maliit na kabit-gabit na letra ang ating pag-aaralan. Pagkatapos ng araling ito, inaasang makasusulat ng malaki at maliit na letra sa mga pangungusap at sa paraan ng pagsulat ng kabit-kabit. Tulad nito, A, B, C, D, E, F. Okay, sino na sa inyo ang marunong nang magsulat ng kabit-kabit? Wow, halos lahat marunong-runong na. Okay, pagpatuloy natin. Meron ako ditong isang liham. O, babasahin, tapos tignan natin kung wasto ang gamit ng malaki at maliit na letra sa mga pangungusap at paraan ng pagkakasulat ng kabit-kabit. Halimbawa, okay, basahin natin ha. Dear Sir, magandang araw po sa inyo, sir. Ako po si Juby S. Padua. Nakatira po sa Barangay Katuray, Bayambang.
Sumulat po ako dahil nais ko pong magpasalamat sa inyo at sa mga staff na kasamahan na sa mga staff ng Madam Jocelyn Espio at si Sir Isabelito de Vera. Okay. Pati na rin po sa driver na si John Ora. Okay. Ito ay isang uri ng liham na isinulat ng kabit-kabit. Kayo ba mga bata, pag sinabi kong magsulat ng liham na kabit-kabit, kaya na ninyo? Okay. Ngayon, dito tayo. Yan. So, ganito lang ang gagawin ninyo. Bilang gawain 2, susundan ang putol-putol na linya ng mga salita na nakalimbag ng kabit-kabit. Gawin ito sa inyong kwaderno. So, susundan nyo lang ito. Halimbawa, induct. Susundan nyo yan. Induct. Gagawin nyo lang gano'n, no? Induct. Susundan nyo lang. Tapos pangalawa, makisig. Makisig. Gamit ang inyong ang inyong panulat. Lapis. Yan. Tapos, takip, silim, likha, bayanihan. Yan lang yung mga yan. Susundan nyo lang sila. Para tayo ay matutong magsulat ng kabit-kabit. Gagawin nyo yan sa inyong kwaderno. Okay. Kakaya ba mga bata? Wow, kaya. Ganito ha. Tapos, pag naisulat nyo na yon, ito ang inyong guide. Isusulat ng kabit-kabit ang iyong buong pangalan at tirahan gamit ang maliliit at malaking letra. O halimbawa, ako ang pangalan ko, Adina C. Kinol. Yan, isusulat ko yan ng dikit-dikit. Pagkatapos, nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Ganon Okay. So, ang dali lang ng gagawin ninyo, pangalan nyo lang at kung saan kayo nakatira. Pero, isusulat nyo ito ng kabit-kabit. Naintindihan ba mga bata? Okay. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang aralin. Makababasa at makauunawa sa tekstong may kinalaman sa agam. Nakita nyo yung mga picture? Kasi pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang makakabasa at makakaunawa sa tekstong may kinalaman sa agham. Malalaman mo rin ang ilang katawagan sa mga kagamitang napapanahon. Okay. Alam nyo ba kung ano ito? Ano yung nasa picture? Larawan ng mga gadgets. Okay. Computer, laptop, yan. Marami pang iba. Yan. Gawain bilang isa, basahin at unawain ang teksto. Yan. Digital daw? Ano iyon? Okay, babasahin ni teacher. Makinig kayo ha. Araw ng Lunes. Nagsalita ang punong guro na si Ginang Lulu Perez sa harapan ng mga mag-aaral. Dapat matuto na tayong gumamit ng digital na kasangkapan. Bahagi ito ng kampanya ng DepEd sa digital literacy sa bansa. Pahayag ni Ginang Perez. Digital daw? Ano iyon? Tanong ng maraming bata sa kanilang isipan. Sa loob ng klase, ipinaliwanag ni Binibining de Malgen ang ibig sabihin ng digital na kasangkapan. Ang digital na kasangkapan ay mga gamit na makabago. Ilan sa halimbawa nito ay computer, laptop, cellphone, at iba pa. Sino sa inyo dito ang may computer? Yan, dami may laptop. At may cellphone. Wow, okay. Nakakita na kayo ng mga ito, di ba? Yan, ang tawag dyan ay mga digital na kasangkapan.
Okay. Dapat matuto tayong gumamit ng mga ito dahil umuunlad ang ating lipunan at nagiging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paliwanag ng guro. Halimbawa, sa pagsasagawa natin ng isang pananaliksik tungkol sa iba't ibang paraan na pangangalaga ng kalikasan, magagamit natin ang internet para makakuha ng impormasyon at kaalaman. Ang wika ni Binibining Dimaljen. Okay. O, ipagpapatuloy natin mga bata, ha? Ayan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Ayan. Sagutin ang mga tanong sa binasang teksto. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ayan ang mga tanong. Ano ang digital literacy? Ayan. Ano ba ito? Tungkol ito sa mga paggamit ng mga makabagong kagamitan. Okay. Bakit kailangang marunong tayong gumamit ng mga kagamitan at kasangkapan na digital? O bakit daw? Dahil, bakit? O, sasagutin ninyo ha, mga bata. Okay, pwedeng dahil tayo ay muunlad na upang tayo ay makasabay sa makabagong mga pamamaraan. Okay. Paano nakatutulong ang makabagong teknolohiya sa buhay ng tao? O halimbawa, meron tayong kamag-anak sa malayong lugar, sa ibang bansa. Gusto natin siyang makausap sa oras na ito. Maaari ba ito, mga bata? Okay, maaari sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital gadget o yung mga makabagong kagamitang pang-teknolohiya. Maliwanag ba, mga bata? Okay. Sino ang meron ng mga nakakagamit na ng mga digital gadget? Okay. So, dapat children ha, marunong na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang digital o hindi digital ang mga sumusunod na larawan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Halimbawa, ilalagay nyo lang sa number 1, sa guhit, number 2, number 3, number 4, kung digital o hindi digital. Pag digital, makabago, kagamitan. Pag hindi digital, makaluma, yung gamit pa noon. Ha? Okay. Handa na ba, mga bata? Okay, sige nga, gawin natin. Okay, number 1, sagutan natin. Ano ba ito? Computer. Okay. Ito ba ay digital o hindi digital? Very good. Digital. Yan, makabago di ba? Number 2, laptop. Ano to? Digital o hindi digital? Digital. Okay. Number 3, tignan nyo, nagluluto sa pamamagitan ng paggamit ng mga, mga kahoy. Ano to? Digital o hindi digital? Hindi digital kasi luma na ito. Ngayon mga di ba? Electric stove, mga ganyan, di ba? Ito. Digital o hindi digital? Hindi digital. Alam niyo ba kung ano ito? Ito yung typewriter. Ginagamit ito noong una pang panahon. Dito nagta-type ng mga letters, ng kung ano-ano. Pero ngayon hindi na, eto na. At saka eto ang ginagamit natin sa pagta-type. So ito ay hindi digital. Naintindihan ba? Okay, ngayon naman, alam nyo ba na tunay na malaki ang naitutulong na makabagong kagamitan sa ating mga gawain, yung mga digital gadgets. Subalit hindi na maikakaila na mayroon dun itong hindi magandang naidudulot sa mga taong gumagamit nito. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 4, magbigay ng 3 masasama o hindi magandang maidudulot sa iyo ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Tulad ng nasa larawan, tingnan nyo. Para silang magkaaway. Pero parehas silang gumagamit ng gadget. Parehas silang naglalaro pero magkatalikuran, di ba? Nakita nyo yun? Tapos ito naman, pamilya, Imbis na magkwentuhan,
kanya-kanya silang gamit na ginagawa. Kanya-kanya silang kausap. Di ni sila nagkakamustahan, meron na silang mga ibang kausap. Yan ay halimbawa ng hindi magandang na idudulot ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Ano pa kaya bilang bata, imbis na maglaro, ang ginagawang laro, eto na lang, ano ang pwedeng hindi magandang maidulot nito sa inyo? Magkaroon ng, halimbawa, sakit sa mata. Yan, lalabo ang mata. Yan, sasakit ang mga likod kasi lagi na lang nakaupo. Yan, ganyan ha. Okay. At salamat muli at magkita ulit tayo. Salamat at hanggang sa muli.